There's a call going out across the land in every nation, a call to all who swear allegiance to the cross of Christ, a call to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to the dying race of man. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. As a candle is consumed by the passion of the flame, spilling light unsparingly throughout a darkened room, let us burn to know Him deeper, then our service flaming bright will radiate His passions and blaze with holy light. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa napakagandang diwa ng awit. Magandang lalaki na yung umawit, maganda pa yung boses, at maganda pa yung inawit, yung mismong kanta. Ang kantang iyon ay isa sa pinakapaborito kong kanta ni Steve Green na nagpapaalala sa atin na mayroon lamang tayong iisang misyon. Ang misyon na yon ay ang iproklama ang salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, salamat sa karapatan na maimbitahan sa inyo pong ginagawang online worship. Ngayong umaga, nais ko pong magbahagi sa inyo ng isang paksa na may kinalaman sa kwento ni Judas, isa sa mga disipulo ng ating Panginoon. Nakasakay na po ba kayo dyan? Ano pong pangalan nito? Pwede po tayong parang klase lang na nagsasagutan po tayo para lahat tayo makinabang. Ano po yung sasakyan niyan? Isa Ocean. siyang cruise ship, di mo ba? Hindi pwedeng sumakay yung walang pera talaga dyan. Sabihin kapag nakasakay ka dyan, mapalad ka sapagkat ikaw ay isang mayaman. Okay? Mayroong magkasintahan na sumakay sa cruise ship na yan. Pagsakay nila dyan, nagsasaya sila. Nung gabi na mayroong pagtitipon, mayroong isang babae na biglang sumigaw. Ngayon pala siya ay nahulog sa cruise ship na yan. Nung siya'y nahulog, gumihingi siya ng tulong. Tulong, tulong ang sabi ng babaeng ito. Biglang mayroong lumundag na isang lalaki para sagipin siya. At sa kanya pong pag-aalala, itong babaeng ito ay nagkaroon ng kapanatagan ng kanyang isip sapagkat mayroong sumaklolo sa kanya. Ang may-ari ng cruise ship na to, nagtanong siya kung sino yung bayani na nagligtas doon sa babae na muntik nang mamatay sapagkat malapit na siyang malunod. Nagtanong-tanong siya. Nung nakita nila, nadiskubre niya na itong lalaking ito na siya yung nagligtas sa babaeng yon. Nagkaroon muli ng isang napakalaking pagtitipon. At dahilan sa kanyang kabayanihan, naglaan ng oras ang may-ari ng cruise ship na yan para pasalamatan siya. Naghanda sila at kinilala bilang isang bayani. Nung gabing iyon, sabik na tanungin na may-ari ng cruise ship na yan yung pangalan nung lalaking iyon na isang guest nila, naging guest nila sa pagtitipon na yon. At ang tanong niya, bakit mo binuhos ang iyong buhay sa babaeng yun na hindi mo naman siya kakilala? Ang sabi ng lalaking yun, actually, sa gabing ito, hindi ko naman talaga ibinuhos ang buhay ko o ibinuwis ang buhay ko para doon sa babaeng iyon. Ngayong gabi, hinahanap ko rin ang sabi niya kung sino yung taong tumulak sa akin. Kung sino yung tumulak sa akin. Ngayon pala, wala naman sa puso niya yung mga bagay na yon na tumulong siya sa babaeng iyon. Marahil magtatanong kayo, Brother Gatos, ano yung kinalaman nung kwentong iyon sa cruise ship na yun dito sa ating pag-aaral? Titignan po natin mga kapatid ang ating pag-aaral ngayong umaga. Ang pamagat po ay So Close Yet So Far. Ang ating Panginoon ay Panginoon ng nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Omnipotent, omniscient, and all-knowing God. Kung kaya't sa title pa lang ito mga kapatid, tignan natin. Baka sabihin natin sa sarili natin, napakalapit natin pero napakalayo pala natin. Anong ibig sabihin nun? Tingnan po natin ang ating memory text. Alam mo binabanggit dyan na binasa ng ating kapatid kanina.
But there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. Mga kapatid, dahilan ng Panginoon ay nalalaman niya ang lahat ng mga bagay, maging ang ating mga iniisip, maging ang ating mga gagawin pa lang. Ito ang hindi kayang gawin ng kaaway. Ang Panginoon ay nakakabasa ng pag-iisip. Ang Panginoon ay pwedeng bumuhay ng patay. At ang Panginoon ay kaya niyang dumating sa sanlibutan ito. Si Satanas hindi niya kayang basahin ang isip, hindi niya kayang bumuhay, at lalo higit hindi niya kayang tularan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi niya pwedeng gayahin ang mga yon. Kung kaya't sa umagang ito, isang katiyakan na ibinibigay ng ating talatang sauluhin na kung saan ang Diyos noon pa man, alam niya kung sino ang hindi naniniwala sa Kanya. Alam niya kung sino ang peke. Kasi nababasa niya ang puso't isipan ng Kanyang mga anak. Kung kaya't mga kapatid sa umagang ito, dito sa ating pong topic or ating suheto, so close yet so far. Baka pag-iisip tayo ngayon na malapit ba talaga ako sa Panginoon o malayo ako? Anong kinalaman nito? Ngayon po pag-aaralan natin. Pero bago po yan, magtatanong muna ako sa inyo kung kaya din yung sagutin ito. Wala na po masisiro sa inyo. Tingnan lang po natin kung kabisado pa natin ang mga Bible characters o yung mga kaganapan sa Biblia. Okay? Unang tanong po, Judah's name is the Greek version of the Hebrew Judah, which roughly means praise or let be God praise. It is a bluff or a fact, mga kapatid. Pwede po kayo sumagot. Pwede nyo po i-open ang inyong audio. Fact? Kaya magkano na lang po kay thumbs up kung totoo o hindi. Kung hindi, pag totoo, thumbs up po kayo. Sa palagay nyo, it is a bluff or a fact. Judah's name is the Greek version of the Hebrew Judah, which roughly means praise or let be God be praised. Okay? May nagtaas na po yung kumanta na kanina. Tingnan po natin yung sagot. Tama, it is a fact. Okay? Tama po yun sapagkat si Judas ay taga Huda. Okay? Okay, next question. Judas Iscariot and the rest of all disciples were from Galilee. Fact po ba or bluff? Fact po ba yan? Judas Iscariot and the rest of the disciples were from Galilee. Tingnan po natin Bluff pala. Bakit bluff? Kasi po si Judas hindi naman taga Galilea. Siya lang tanging disipulo na hindi siya taga Galilea. Okay? Next po. Jesus Iscariot was the treasurer among the disciples. Tingnan po natin ang sagot. May nag-thumbs up na. Tama po. Siya ang pinakaingat yaman ng disipulo ng ating Panginoon. Okay, next. Judas Iscariot sold Jesus for 30 pieces of gold. Fact or bluff? Tingnan po natin 30 pieces nga ba ng gold? Bluff po kasi. Bakit bluff? Dahil yun po ay 30 pieces of silver. Okay? Ngayon mga kapatid, titignan natin ano yung mga kaugnayan ng mga sinabi ko kanina. Pag narinig nyo yung salitang Judas, yung pangalan na yan, marahil ay kagad negatibo ang ating naisip. Bakit pag-aaralan natin? Alam naman natin na tinaydor niya ang ating Panginoon. Ano ba yung makukuha nating leksyon sa disipulong iyon? No? Pangit ang imahe niya sa Biblia. Pangit ang ginawa niya. Pero ngayon titignan natin mga kapatid, sa kwento pala ni Judas, mayroon tayong magandang leksyon na makukuha para hindi na natin uulitin ang mga pagkakamaling kanyang ginawa. Naniniwala tayo sa mga katagang history
repeats itself. Di po ba? Kaya ngayon, umaga mga kapatid, titignan natin itong mga bagay nito para mapaalalahanan tayo yung importansya ng puso at ng ating isip. The privileged position of Judas, isa sa mga bagay na dapat po natin tandaan sa ating pag-aaral ngayon pong umaga. Alam po ba ninyo sa Mark chapter 3 verses 13 to 19, ganito po ang binabanggit. Judas was one of the 12 disciples chosen by Jesus, giving him a unique opportunity to be close to the Savior. Di po ba kapag malapit tayo sa isang tao, halimbawa lang, meron tayong iniidolo, basketball player man yan, tennis player man yan, artista man yan, o sino pa man, o kaya yung mga magulang ninyo, o kaya yung anak, kapatid ninyo, di po ba napakasaya kapag malapit ka sa kanya? Di ba napakasaya kapag araw-araw kasama mo siya? Ganito ang isang pribilehiyo ni Judas sa harapan ng ating mahal na Diyos. Siya'y pinili isa sa mga disipulo ng ating Panginoon. Binigyan niya ng isang napakakaibang oportunidad upang maging malapit siya sa ating Panginoon. Una po yun. Pangalawa, ang sabi po sa Desire of Ages, page 176, tingnan po natin ha. Jesus had the same opportunities as had the other disciples. Pare-pareha silang mayroong oportunidad. Kung yung kay Judas ay isang ingat yaman, ang ibang mga alagad ay mayroon din silang mga ibang mga oportunidad. He listened to the same precious lessons. Lahat sila ay nakapakinig ng isang napakagandang leksyon sa ating Panginoon. But the practice of the truths that Christ taught was a variance with his desires and purposes, and he could not bring himself to yield his ideas in order to receive wisdom from heaven. Mga kapatid, ito ang nakakalungkot. Sa kabila ng pare-parehas na pribilehiyo na binigay ng Diyos sa kanila, pare-parehas silang nakakarinig ng mga importanteng leksyon, napakahalagang leksyon sa ating Panginoon. Kaya lang, no, ang pagsasanay niya sa mga katotohanan iyon, mga kapatid, ang pagnanais ng kanyang mga layunin ay hindi nagdala sa kanya upang matanggap niya ang isang karunungan mula sa langit. Ang ginamit dito, wisdom, hindi knowledge. Sa philosophy, mga kapatid, magkaiba ang knowledge at wisdom. Ang wisdom ay mas malalim kesa sa knowledge. Bakit po? Ang knowledge, mga kapatid, you are doing what is good and what is bad. You are doing what is wrong and what is right. But in wisdom, you are only doing what is good and what is right. Kaya magkaiba, mga kapatid. Ito yung hiningi ni Solomon sa ating Panginoon na bigyan siya ng wisdom, hindi ng knowledge. Mas malalim ang wisdom, mga kapatid, sapagkat dito hanggat maaari, hindi ka gagawa ng mali. Ang ginagawa mo lang yung mabuti sa harapan ng Panginoon. Ito ang naging problema ni Judas, mga kapatid ko, na nakarinig sila ng pare-parehas na leksyon na oportunidad para maging malapit sa Diyos, pero ginawa niya ang sarili niyang pagnanasa o pagnanais na hindi ito ang nagdala sa kanya para matanggap niya ang karunungan mula sa kalangitan. Next, mga kapatid, pangalawang pribilehiyo, trusted with responsibilities. Judas was the treasurer of the group, indicating a level of trust and responsibility given to him. O napakaganda, mga kapatid, na sinasabi ni John dito ng chapter 12 verse 4 to 6, lalo na sa chapter 5, na kung saan yung ang task ng pagtitiwala at ng responsibilidad ay ibinuhos sa kanya. Next. Meron po tayong isa pang supporting doc na makikita natin sa sulat Ellen G. White. As treasurer for the disciples,
Judas had been led to appropriate to himself funds which were intended for the service of God. Tignan po natin dito mga kapatid. Ito yung nagdala sa kanya na dapat lahat ng mga inahawak niyang ingat yaman ay eksklusibo lamang para sa gawain ng ating Panginoon, para sa paglilingkod natin sa Diyos. Pangalawa mga kapatid, yung pribilehiyo, the heart of betrayal. Dito na sunod-sunod mga kapatid, parang sunod-sunod ang ginawang hindi maganda ni Judas. Ano po sinasabi rito? Naniniwala lahat tayo ang pera ay hindi naman masama. Tama po ba? Gusto nating makapagtapos ng pag-aaral para kumita at makatulong sa ating mga magulang. Ako, ganun po yung ninais ko sa buhay ko. Nung ako po'y tumigil ng kurso kong theology, nagtrabaho ko bilang dental assistant ng 8 taon. Tapos walang nangyari sa buhay ko kasi maliit lang ang aking sahod. Kaya ako ay nagpasyang mag-aral. Ang purpose ng aking pag-aaral ay makatapos at the same time, makapasok sa isang magandang trabaho para makatulong. Kaya walang masama sa pera. Kasi mismo sa Biblia, sa 4 Gospels ng ating Panginoon, sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang sabi ng Panginoon, ginawa kitang ulo, hindi ng buntot. Di po ba? Tama po ba? Ay hindi, sa Revelation pala yun. Ginawa kitang ulo, hindi ng buntot. Gusto ng Panginoon, marangya ang buhay natin. Sa Matthew, Mark, Luke, and John naman, hindi sinabi ng Panginoon sa mga may sakit, ay hindi ko na kayo pagagalingin. Sa mga namumblema, ay hindi ko na sisolve ang mga problema ninyo. Kasi malapit na ang kaharian ng Diyos. Anong nais ng Panginoon? Samantalang tayo ay naghihintay sa kanyang ikalawang pagparito, samantalang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon, gusto niya maging marangya ang buhay natin. Gusto niya ulo tayo, hindi tayo buntot. Pero ang problema, kapag ang tao ay marami ng pera, anong nangyari? Yung pag-ibig niya sa pera ang namamayagpag sa kanyang puso at isipan. Yan ang problema, yung love of money. According to 1 Timothy chapter 6 verse 10, Judas' love for money was a significant factor in his downfall. Ito ang ikinabagsak ni Judas, ang pagmamahal sa pera. Nakakalungkot, mga kapatid. Bakit nakakalungkot? Araw-araw niyang kasama ang Panginoon, maging ang kanyang kapwa-disipulo, pare-parehas ang pagtanggap nila ng pribilehiyo, pare-parehas ang mga ginintuang aral ng Panginoon na nagmula sa kanyang labit. Pero heto si Judas, ito ang naging dahilan kung bakit bumagsak siya sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, yung pag-ibig sa pera. Anong sinasabi po dito ng Desire of Ages, page 717? The love of money grew upon him, and he carried out his selfish purposes by taking advantage of his position of trust to appropriate money that was intended for the Lord's work. Hindi na naiba. Talagang totoo yung binabanggit ng ating kasabihan. History repeats itself. Di po ba sa ating gobyerno ganon? Kung kayo nanonood sa Kongreso, yung mga hearings nila sa Senado, ang palaging pinag-uusapan ay pera. Ano ang kinahulog nila? Pera. Dating matinong tao, nung pumasok siya sa politika, anong nangyari? Bumagsak siya. Halimbawa, kay Sara Duterte ngayon, 125 million, yung confidential funds na yun, para dapat sa education yon, anong nangyari? Nawawala. Di ba? Hindi nila alam kung saan napunta. Kaya binabanggit dito mga kapatid, no? Si Judas, ganon na ganon. Lumago siya sa pag-ibig sa pera. Ang kanyang makasariling pagnanais, ang kanyang makasariling mga layunin, ang siyang nanguna maging sa kanyang posisyon, yung tiwala na ibinigay sa kanya ay hindi para sa gawain ng Panginoon sana, pero naging makasariling
pagnanais ang kanyang ginawa. Next mga kapatid, ito na yung isa pang bagay na kinalungkot ni Judas. Ano to? Titingnan natin mga kapatid. Disappointment with Jesus according to John chapter 6 verse 66 to 71. Ano binabanggit dito? Jesus was disappointed, or Judas was disappointed when Jesus did not meet his expectations of a political Messiah. Ano binabanggit dito mga kapatid? Na disappoint, na walan ng gana si Judas na inaakala niya na sa itatayong kaharian ng Diyos ay mayroon siyang posisyon na halos ka-level niya o higit siya sa mga iba pang mga disipulo. Kaya siya ay na-disappoint sa ating Panginoon. Ganun tayo minsan, di mo ba? Hindi lamang sa mga posisyon, hindi lamang sa pera, kapag hindi na-meet yung expectation natin sa Panginoon, hindi sinagot ang ating mga panalangin, nadi-disappoint tayo kagad, nadi-discourage kagad tayong nagtatampo para tayong yung mga idiomatic expression na tayong mga balat sibuyas. Hindi po ba? Ganun tayo pagkamisan. Na kapag hindi na-meet, ganun din tayo sa mga magulang, no tayo mga bata, po tayo na tayo selling lollipop, kaya katamong pengari, selling na itang metong, magtampo-tamo kagad, kikyak tamo, balang childish tamo, di ba? Para tayong childish. Child act ay nandyan sa atin. Hindi po ba? Okay, next. Sa Desire of Ages, page 718, when Jesus spoke of His kingdom, Judas imagined that it was to be established in Jerusalem. Ito pa, talagang kanyang kanyang inisip ay pang sarili lang. He hoped to hold a high place in the kingdom, but he came to see that his hopes were not to be realized. Ito yung mga bagay na kanyang, kagaya na sabi ko kanina sa inyo mga kapatid, wala sa isip ng Panginoon na ibibigay niya sa kanya itong mga to. Nasa isip niya to, ito yung kinultivate niya sa mind niya. Kaya hanggang doon sa punto na siya talaga ay nalumo sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Inaasahan niya na establish sa Jerusalem, nandun siya, meron siyang high place or high position sa kingdom, pero hindi nangyari ang mga bagay na yon. Sunod mga kapatid, a decision to betray Jesus. Okay? Matthew 26 verses 14 to 16. Jesus made a conscious decision to betray, or Judas made a conscious decision to betray Jesus for 30 pieces of silver. Kapag sinabi natin conscious, sa inyo po mga doktor na narito, kapag sinabi natin conscious, anong ibig sabihin ng conscious? Alam niya yung kanyang ginagawa. Conscious siya. Tama po ba? Alam niya. Ito mga kapatid, si Judas, ang kanyang desisyon, mulat siya. Alam na alam niya. Intentionally, nakaplano sa puso't isipan niya ang ipagkanulo ang ating Panginoon sa 30 pirasong pilak. Conscious siya. Kaya nga dito mga kapatid, makikita natin dito, nagbunga ng ugat sa kanyang puso't isipan ang pagkakanulo niya ang ating Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, kaya nga sinabi doon sa ating memory text, alam ng Panginoon yung hindi sumasampalataya at alam din ng Panginoon kung sino ang magkakanulo sa kanya. Diyan ay si Judas. Next mga kapatid, base pa rin ito sa sulat ni Ellen G. White sa Desire of Ages, page 716. Judas had indulged his avaricious disposition until it had become the ruling motive of his life. The love of money overbalanced his love for Christ. Ito na mga kapatid, hindi na naging balanse ang pag-ibig niya sa Panginoon. Hindi na totoo. Ang nangunguna sa kanyang mga motibo, sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon, ay ang pag-ibig niya sa salapi, hindi ang pag-ibig niya sa Panginoon. Ito yung nakakalungkot sa naging buhay ni Judas. And next mga kapatid, the Last Supper and the Kiss.
Lahat tayo dumaan sa pagiging binata at dalaga. Ngayon ay may mga asawa na po tayo, yung iba sa atin, ba, mga kabataan pa rito. Kapag ikaw ay hinalikan ng isang dalaga, lalo na ang magulang, lalo na ang tatay o nanay, di po ba? Napakasarap sa pakiramdam. Di po ba? Kaya nga dito nauso yung tawag dito, yung holy kiss. Di po ba? Yung halik ni Judas ay nagmarka sa mga tao hanggang sa kasalukuyan. Ang halik ay isang bagay na lalong nagpapatatag sa isang relasyon. Ang halik ay nagbibigay ng isang affection na kung saan nalalaman mo na mahal ka ng taong ito kaya ka hinalikan. Meron siyang pagmamahal na tunay sa'yo. Concern o nagmamalasakit siya sa'yo. Di mo ba? Pero itong halik ni Judas ay kakaiba. Nagmarka ito na isang simbolo ng pag-ibig dapat, pero napalitan, naging kasangkapan ito para ipagkanulo ang ating mahal na Diyos. Ito ang nakakalungkot. Ang sarap sana yung halik. Talagang holy kiss, talagang totoong halik. Pero ito kay Judas, nung halik na yon ay isang patunay na pinagkanulo niya ang ating Panginoon. Sana ang halik na to ay sumisimbolo sa pag-ibig. Pero nung halikan niya ang ating Panginoon, ikis niya ang ating Panginoon. Naging hindi na okay. Hindi na siya parang pag hinalikan ay halik ni Judas yan. Hindi halik ng pagmamahal. Next mga kapatid, the history of Judas presents the sad ending of a life that might have been honored of God. Mga kapatid, ito'y nakakalungkot sa Desire of Ages, page 717. Ang kasaysayan ni Judas, mga kapatid, ay nagpapakita, nagre-representa ng isang malungkot na pagtatapos ng buhay na sana ginagalang natin ang ating mahal na Diyos. The tragic end, mga kapatid. Anong binabanggit dito? Sa Matthew chapter 27 verses 3 to 5, realization and rewards. Ano ibig sabihin nito? Judas realized his mistake but did not find true repentance. Ito yung nababasa ng Diyos sa puso't isipan natin. Anong ibig sabihin ng repentance? Sa salitang Grego, mga kapatid, ang ibig sabihin ng repentance ay metaneo, na ang ibig sabihin ay talikdan mo na ang iyong pagkakasala. Huwag mo na siyang babalikan muli. Kapag ikaw ay nagsisi, dapat tinatanggap mo ang pagpapatawad ng Panginoon. Pero madalas tayong mga tao, bilang mga anak na ng Diyos, madalas ganun tayo, para tayong mga aso. Anong aso? Yung sinuka ng aso, di po ba nature ng aso? Likas ng aso na kapag siya'y sumuka, babalikan niya at muli niyang kakainin. Di po ba? Ganun tayo minsan. Yung suka ng aso ay nagre-representa doon sa mabaho nating mga gawi, doon sa ating mga kasalanan. Anong gagawin natin? Muli natin babalikan. Ito si Judas, mga kapatid, na pagtanto niya sa kanyang buhay na siya nagkamali, pero hindi siya tunay na nagsisi. Kung kaya yung bunga ng hindi tunay na pagsisisi, yun ang nagdala sa kanya para siya ay magpakamatay. Yun ang nagdala sa kanya. Bakit? Kasi meron pa siyang guilty pa siya sa kanyang ginawa. Yung guilt feelings ay naroon pa. Kaya ang kanyang ginawa ay nagpakamatay siya. Kasi hindi niya naramdaman ang tunay na pagsisisi.
Ito po yung patunay mga kapatid sa Desire of Ages. The conscience, mga kapatid, hardened till it should feel no compaction. Aroused at last, Judas fled from the presence of his condemners, exclaiming, "It is too late! It is too late!" He threw down the pieces of silver in the temple and in despair went and hung himself. Mga kapatid, kaya nga ang sabi sa Hebrews chapter 3 verse 5, kung inyong nararamdaman na kumakatok ang banal na espiritu sa inyo, huwag niyong pamagtigasin ang inyong mga puso at siya'y papasukin. Baka darating sa pagkakataon, katulad tayo ni Judas, wala ng oras na tayo'y magsisi. It's too late, mga kapatid. Kapag ang mga katagang inulit, maging sa Biblia, maging sa sulat ni Ellen G. White, kapag inulit ang mga kataga ng 2 beses, ng 3 beses, nangangahulugan, yan po ay importante. Nagbibigay siya ng babala, no? Kaya nga si Judas, ganito siya. Yung konsensya niya, no, nararamdaman, pero pinatigas niya ang kanyang puso't isipan hanggang doon sa pagkakataon na huli na pala sa kanya para siya ay magsisi. Kaya nga tayo tinatawagan ng Diyos na habang may pagkakataon pa, magsisi tayo sapagkat nababasa ng Diyos ang puso't isipan natin kung tunay nga tayong nagsisisi. Lessons for us today, mga kapatid. Malapit na po tayong matapos. The danger of hypocrisy. Judas appeared devoted outwardly but harbored sin within. Ano pong ibig sabihin nito? Madalas ganun tayo. Pinapakita natin na banal tayo sa harapan ng maraming tao. Banal kung magsalita. Kung kumilos ay parang si Kristo ay nasa puso mo. Pero mga kapatid, within his heart, bulok, napakaraming kasalanan. Kaya parang ganun lang yan Mga kapatid, parang isa siyang hatawol, di po ba? Yung hatawol. Maganda sa panlabas, pero sa loob ay punong-puno ng kabulukan. Ganon din ang pinapakita sa Biblia, lamb-like. Parang mga tupa tayo sa harapan, pero sa likuran ay mga mababangis tayong hayop. Kaya sinasabi rito, mga kapatid, Judas appeared devoted, para talagang devoto siya outwardly sa panlabas niya, but harbored sin within. Ito yung mahirap. Pinapakita natin na okay tayo sa ibang tao, pero sa loob, hindi tayo iyon. Sa mga layman term ngayon, kung ating titingnan, ito yung mga Tupperware, ito yung mga orakan na hindi tao. Hindi totoo sa harap mo. O totoo man sa harap mo, pero pagtalikod mo, sinisiraan ka. Ganito nangyari sa loob ng iglesia, mga kapatid. Siraan. Dahil nasa huling mga kapanahunan tayo, gumagawa ang kaaway para maging katulad tayo ni Judas na kunwari okay tayo outwardly. Very religious tayo, nagdadala tayo ng Biblia. Kaya nga magkaiba ang religious sa spiritual. Yung spirituality at religiosity, mga kapatid, magkaiba yon. Ang religious na tao ay nagdadala ng Biblia, nagbibigay ng ikapu. Di mo ba? Nagsasamba o sumasamba tuwing Sabado. Mga kapatid, yun yung mga religyoso, katulad ng mga Espanyol sa panahon ng pananakop nila sa Pilipinas, pero sa loob, hindi nagre-reflect kung ano yung pagiging religyoso nila. Kaya nga dapat spiritual tayo, mas malalim ang spiritual kaysa sa pagiging religious. Ang spiritual ay yung mga kabaliktaran ng ginawa ni Judas, mga kapatid. Okay? Judas did not come to the point of surrendering himself fully to Christ. Hindi tayo pwedeng half-hearted. Hindi tayo pwedeng half-Baptist. Di mo ba? Lagi natin narinig yun. Hindi tayo pwedeng 3/4 lang, wala yung 1/4 sa buhay natin. Hindi pwedeng ganon. Si Judas, ganon ang nangyari sa kanya.
He did not come to the point of surrendering himself fully, 100% to Christ. Kaya hindi na bago ang puso niya, kaya nagpakamatay siya kasi hindi buo ang pagbibigay niya sa ating Panginoon. Eto mga kapatid, the importance of true repentance. God calls us to genuine repentance which brings salvation. Tayo'y tinatawagan ng Diyos sa isang tunay na pagsisisi na nagdadala sa kaligtasan. Mga kapatid, hindi natin pwedeng lokohin ang Panginoon. Hindi tayo pwedeng magkunwari sa Panginoon sapagkat nababasa niya yung puso. Kaya nga sa Biblia mga kapatid, si Jesus ay tumitingin siya sa loob, hindi sa labas. Kaya wala tayong takas o wala tayong ligtas sa ganitong sitwasyon sapagkat ang Diyos ay nakakabasa. Katulad ng ilustrasyon natin kanina, yung taong nagligtas doon sa babae, hindi tunay ang kanyang pagtulong. Wala sa puso niya yun. Tinulungan niya lang, napilitan kasi nandoon na rin siya, tinulak lang pala siya. Hindi nag-volunteer para lumundag o lumukso doon sa tubig. Kundi bagkos, hindi totoo. Kaya nga hinahanap niya yung nagtulak. Kung sino nagtulak, hindi naman talaga niya tutulungan yung babae niya o hindi niya man tinulungan talaga. Ganon tayo mga kapatid. Kaya nga ito isang pahiwatig sa atin bilang may mga kanya-kanyang larangan tayo sa paglilingkod na to. Repentance includes sorrow for sin and a turning away from it. Ang kasama sa pagsisisi mga kapatid, nalulungkot tayo. Alam ko naranasan na natin nito, na kapag tayo gumawa ng kasalanan, pupunta tayo sa isang kwarto, ihingi tayo ng tawad, at umahagulgol ang ating pag-iyak. Yun ang tunay na pagsisisi. Yung tayo nalulungkot, umiiyak, sapagkat ayaw natin gawin, pero ginawa natin. Katulad ni Pablo, sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ano sinabi ni Pablo? Yung gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa. Pero yung ayaw kong gawin, yun ang aking nagagawa. Ito yung nakakalungkot na bahagi ng buhay ng isang Kristiyano, na minsan, kahit ayaw natin, natutukso tayo, nakikipag-compromise tayo sa takbo ng sanlibutan. Ayaw natin, pero nagagawa. Yung gusto natin gawin na mabuti, yun ang hindi natin nagagawa. We shall not renounce sin unless we see its sinfulness. Until we turn away from it in heart, there will be no real change in the life of a person. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi mo talaga sasabihin na, Panginoon, nagkasala ako sa inyo, patawarin niyo ako. Hanggat hindi mo nakikita na yung pala talaga ay kasalanan. Kung ano ang idudulot ng kasalanan iyo sa buhay mo, hindi mo siya pagsisisihan, hindi mo siya ilalapit sa Panginoon. Hanggang doon sa paulit-ulit mo na lang ginagawa ang kasalanan iyon, mga kapatid, katulad ni Judas. The need for vigilance in our spiritual walk. In 1 Corinthians chapter 12, it says, we must be vigilant in our faith to avoid falling as Judas did. Maging mapagmasid tayo, maging mapagmatsyag tayo sa ating pananampalataya. Baka akala natin malakas tayo, pero mahina pala tayo. Sinasabi natin okay tayo, banal tayo, pero hindi pala tayo banal. Baka isipin natin, malakas tayo ngayon. Mamaya, mahina na tayo. Kaya sabi po rito, it is a reminder, mga kapatid, we must be vigilant in our faith to avoid falling as Judas did. Akala ni Judas, malapit siya sa Panginoon. Napaka-close niya. So close, yet so far. Napakadikit niya sa Panginoon eh. Parang ganito lang ngayon mga kapatid sa church. Kapag presidente ka ng katatapos lang po ng pag-elect, first constituency meeting ng CLPM. Kapag ikaw isang presidente, malapit ka sa treasurer, di mo ba? Ganon sila ka-close. Dikit na dikit sila. Kasi ano man pangailangan ng presidente sa gawain, lalapitan niya ang treasurer. Ganon na ganon yung sa ating Panginoon. Napakalapit nila sa isa't isa. Sanggang dikit lang natin kay Manong Kapampangan.
Akala niya malapit siya. So close, yet so far. Next mga kapatid, itong mga bagay na to, sa pagtatapos ng ating pong pag-aaral, tingnan natin ang ating mga kahinaan. Tingnan natin ang ating pagiging Kristiyano. Tingnan natin ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Baka hindi natin alam na akala natin malapit tayo sa Kanya. Pero hindi pala natin alam na napakalayo na natin sa Kanya. Kayo po yung makakadetermine yan. Kasi kayo yung merong ugnayan sa Panginoon. Hindi ko pwedeng sabihin na ito ay malayo na sa Panginoon. Kasi hindi ko naman alam kung gaano na kalalim o kalayo ang ang inyong relasyon sa ating Panginoon. Ako nakakalam sa aking sarili. Baka maging katulad ako ni Judas at ang mga Pariseo na akala ko okay ako. Akala ko sa medical mga kapatid, akala ko malusog ako, di mo ba? Ganon? Akala mo strong ka. Akala mo healthy ka. Hindi mo pala alam na meron ka ng karamdaman. At huli na pala ang lahat, nung nagpa-check up ka, stage 4 cancer na pala. Wala ka ng chance na mabuhay ng matagal. In spiritual aspect, mga kapatid, ay ganun din. Kala natin okay tayo, nananalangin tayo. Nagbibigay tayo ng ikapu. Pupunta tayo every Sabbath sa church. Miyerkules at Biyernes, tumutulong tayo sa mga mahirap. Nagdo-donate tayo pag may mga medical mission. Nagbibigay tayo sa tulong sa church kapag mayroong mga sira ang iglesia. Lahat ng yan, mga kapatid, magagandang katangian. Pero tingnan natin, baka hindi yon ang solusyon sa mga nararamdaman natin. Kumbaga sa isang doktor, mga kapatid, may sakit ang pasyente sa tiyan, ang ibinigay niya ay sakit sa ulo. Binigay niya ng biogesic, tiyan pala yung may sakit. Di mo ba? Kaya tignan natin, ano ba dapat yung dapat natin gawin? Magaganda yung mga sinabi ko kanina mga kapatid na magtumulong ka sa church. Pero kumusta ang puso mo? Ito ang tinitignan ng Panginoon, hindi yung panlabas. Pwede tayong tumulong mga kapatid na walang pagmamahal. Di mo ba? Pwede tayong tumulong na pakitang tao lang. Kaya ito, ang palaging tinitignan ng Diyos ang puso natin. Ito ang lagi niyang binabasa. Kaya mapalad tayo kung alam natin yung mga dapat gabot para sa ating karamdaman. Huwag mong takpan ng sa karamdaman na hindi naman pala makakapagpagaling sa iyan. Halimbawa, sa church, bigay ng ikapu, pero may kaaway ka pala sa church. Hindi yun ang solusyon. Ang solusyon doon, puntahan mo yung kapatid, magpakumbaba ka, at magkasundo kayo. Magkaroon ng reconciliation. Di po ba? Okay lang magbigay ng kapu, pero baka ikinakala natin, ay okay na itong ikapu. Tatanggapin ng Panginoon, siguro patatawarin din ako na yung kapatid ko kahit na hindi kami bate, okay lang kasi nagbibigay naman ako ng ikapu. Hindi po pwedeng ganun. Kaya dapat targetin natin kung ano ba yung karamdamang spiritual natin, tsaka tayo lumapit sa Panginoon. Huwag na natin tularan, huwag na natin gayahin, at huwag na sana mangyari ang kwento o kasaysayan ni Judas sa buhay natin. Nakala natin wala tayong karamdamang spiritual, pero hindi pala natin alam dahil sa mga maling motibo natin, sa mga maling hangarin natin sa buhay, unti-unting nasasuffocate tayo doon sa mga negative na yon na bagay, mga kasalanan iyon, hindi natin alam na napapalayo na pala tayo sa ating mahal na Diyos. At baka na mangyari na it's too late, no? Na tayo ay magsisi sa ating Panginoon. Na wala na tayong pag-asa, wala na tayong ibang option kasi pinili natin ang ganong buhay, yung buhay na malayo sa ating Panginoon. Kaya title po ng ating pag-aaral ay So Close, Yet, no? Yet So Far, mga kapatid. Tignan natin ito bilang isang aral sa buhay natin. Para sa ganon, na bibigyan natin ng oras ang buhay natin para humingi sa Diyos ng kapatawaran at malinis tayo
Para sa ganun masabi natin na talagang close na close tayo sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Diyos ngayong tanghaling ito. For a closing song, let us sing Closer to Thee, My Father Draw Me. Closer to Thee, my Father, draw me. I long for Thine embrace. Closer within Thine arms enfold me. I seek a resting place. Closer with the cords of love, draw me to Thyself above. Closer, draw me to Thyself above. Closer to Thee, my Savior, draw me, nor let me leave Thee more. Fain would I feel Thine arms around me, and count my wanderings o'er. Closer with the cords of love, draw me to Thyself above. Closer, draw me to Thyself above. Closer, my Thy sweet Spirit draw me, till I am all like Thee. Weak and refined and wash and cleanse me, till I am pure and free. Closer with the cords of love, draw me to Thyself above. Closer, draw me to Thyself above. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, salamat po sa mga butil ng katotohanan na amin pong pinag-aralan. Muli po kaming lumalapit sa inyong banluklukan upang muling ilagak ang aming mga buhay sa inyo. Nababasa po ninyo ang aming mga iniisip. Ang puso po namin ay litaw na litaw sa inyo. Kung kaya't sa mga sandaling ito, muli naming isinusuko ang aming puso't isipan upang ang mga bagay na aming pong isipin at gagawin ay maging sang-ayon sa inyo pong banal na kalooban. At tunay nga, Panginoon, na kami ay malapit talaga sa inyo. Huwag nawa naming tularan ang ginawa ni Judas sa kanyang pakikipag-ugnayan sa inyo. Maiba po sana kami sa kanya sa mamagitan ng pangasiwan ng Santong Espiritu sa buhay namin upang tunay nga naming may susuko ang aming mga sarili sa inyo. Huwag kaming magmahal sa mga material na bagay, kundi bagkus aming mahalin ang mga bagay na nasa langit na kung saan ito ay tatagal habang buhay at magdadala sa amin sa kaligtasan. Marami pong salamat at pagpalain ang aming mga kapatid na narito sa Zoom, ang kanilang mga panukala sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagsama-sama. Patuloy silang palakasin at bigyan ng sapat na karunungan upang ang lahat ng kanilang gagawing paglilingkod ay maging katanggap-tanggap sa inyo at maging mabunga sa buhay nila o magbunga sa buhay nila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus.